Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. 2 menor de edad ang arestado matapos umanong nakawa ng isang paaralan sa Santa Ana, Maynila. 3 kasama nila ang nahuli rin. Ang tinarget daw ng 2 menor de edad, mahigit 30 government-issued laptop. Balita hatid ni Jomar Apresto. Sirang pinto at charge card cabinet ang bumungad sa mga guro ng isang paaralan sa Santa Ana, Maynila nang magbalik eskwela nitong Martes matapos manalasa ang habagat at mga bagyo noong nakaraang linggo. Nilooban kasi ang senior high school faculty room at natangay ang mga gadgets sa loob nito. Sangkot umano ang 2 binatilyo na edad 15 at 17. Ayon sa pulisya, natangay nila ang mahigit 30 laptop na inisyu ng DepEd na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Sa maliit na butas na ito sa likod ng paaralan, sinasabing naglabas-masok ang 2 sospek. Nahuli sa follow-up operation ang 2 binatilyo kasama ang 3 pang lalaki. Ang 3 pang mga kasama ang umano'y nagsilbing ahente na nagbenta raw sa mga laptop sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos bawat isa. 7 laptop na lang ang narecover ng mga pulis. Tinitignan ngayon ng mga otoridad ang anggulo na inside job dahil alam ng mga sospek kung anong kwarto ang papasukin nila. Posible po na naging estudyante sila dun sa school or may mga kaibigan po sila na estudyante doon at nakikita po yung mga laptop. Naghahanap pa po kami ng iba pang mga ebidensya para matuntun po namin kung saan naroon po yung ibang mga laptop. Aminado ang 3 sospek sa krimen at itinuro ang 2 menor de edad bilang mga mastermind umano. Ayun lang po yun, yung 2 minor yung pumasok dun. Ibang araw po yung maraming pong gumawa, hindi lang po kami. Iba po gumawa. Isang beses lang naman ako nagbenta, binigay lang. Pagkabigay sa akin ng laptop. Mahaharap sila sa reklamong robbery. Dadalhin naman sa DSWD ang 2 menor de edad. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang kanilang magulang. Sabi naman ng barangay, dati nang nilooban ng paaralan dahil walang gwardya na nagbabantay roon. Due to budget constraint po yata, hindi nila nagagawa. At sinabi po namin, limitado lang po kakayanan ng barangay sa pagbabantay po dyan sa eskwela na yan. In fact, nawala na po sila ng ilang gamit dyan, nawala po sila ng mga computer set at saka po aircon, saka yung mga gamit po sa eskwelahan pong ibang gamit pa po. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang paaralan. Nagbabala naman ng MPD sa mga napagbentahan ng mga ninakaw na laptop na maaari silang makulong dahil sa paglabag sa anti-fencing law. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mataas pa rin po ang tsansang maging bagyo ng low pressure area na binabantayan natin sa border ng Philippine Area of Responsibility. Sa latest monitoring ng Pag-asa, namataan ito mahigit 1,000 kilometro mula sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, hanging habagat pa rin po ang nagpapaulan sa Luzon at Visayas. Sa datos ng Metro Weather, posible ang light hanggang moderate rain sa Ilocos Provinces, Abra, Benguet at Batanes sa mga susunod na oras. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas, may paminsan-minsang buhos ng ulan. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa Mindanao hanggang mamayang hapon, partikular na sa Northern Mindanao, Caraga at Soc-Sargen. Ngayong weekend, asahan pa rin po ang pag-uulan sa Northern Luzon at Mindanao, lalo na pagdating sa hapon at gabi. Mahigit 1 linggo matapos ang magkakasunod na bagyo at habagat, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Bulacan. Gaya na lang sa Kalumpit, ang sanhi, backflooding. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, yan yung delayed o huling pagdating ng tubig mula sa mga karatig lugar ng Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Dagdag pa raw dyan ang high tide. Hindi raw agad nakakaagos palabas sa Manila Bay ang tubig kaya baha rin sa Hagonoy, Malolos at bayan ng Bulacan. Sa ngayon, nananatili sa evacuation centers ang halos 60 pamilyang taga-barangay San Miguel na pumayag na lumikas. Patuloy naman ang pag-iikot ng mga lokal na pamahalaan para maghatid ng tulong gaya ng relief goods. Sa Doña Damiana de Leon Macam Elementary School, 80% ng classroom ang lubog sa baha. Hybrid classes muna ang pinatutupad doon para magpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Umaasa ang mga residente na magtuloy-tuloy na ang magandang panahon at ang paghupa ng baha. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV.
Isang babae ang nabiktima ng hit and run sa Cabanatuan, Isabela. Chris, kamusta ang biktima? Connie, dinala ang biktima sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Sa CCTV video, maaninag ang babae na naglalakad sa gilid ng kalsada. Ilang segundo lang, makikita rin ang ilaw mula sa isang paparating na truck na nagdire-diretso hanggang sa mabangga ang babae. Hindi huminto ang truck at nagpatuloy lang sa biyahe. Sa tulong ng backtracking ng pulisya, nadakip ang driver ng truck sa checkpoint sa Amulong, Cagayan. Wala siyang pahayag. Ayon sa pulisya, nagdesisyon ang pamilya ng biktima na hindi na magsampa ng reklamo kapalit ng financial assistance. Bukod sa kanya, naniniwala si Julie Dondon Patidongan na susi sa pagresolba sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang dalawa niyang kapatid. Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawa na naging tauhan din daw ng negosyanteng si Atong Ang. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Ang lalaking ito na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero na si Melbert John Santos, kapatid daw ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ayon sa Philippine National Police. Kapatid din daw ni Dondon ang isa sa dalawang lalaking nakuha ng ine-escortan ang nakaposas na missing sabongero na si Michael Bautista. Hawak na sila pareho ng PNP. Itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Sila raw ang missing link sa kaso ayon sa PNP. Itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media, kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Nakakulong na si Jose Patidongan habang si Elakim Patidongan sinampahan ng reklamo kaugnay ng paggamit ng alias sa password. Ayon sa PNP, kailangan din kasuhan si Dondon Patidongan. Kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness. Pagkumpirma ni Dondon, ang kapatid niya niyang si Elakim ang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM. Okay. Yung pag-utusan yung aking kapatid. Oh, yung pulis na ito na nag-utos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Pero itinanggi ni Dondon ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose, ang isa sa mga nahuli kam na bumitbit sa nawawalang sabongero na si Bautista. Si Rogelio Roger Burican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5 ang height nun. Tingnan nyo yung video. Anong height nung bumitbit? Ayon kay Dondon, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang mga kapatid na sina Jose at Elakim. Marami raw silang alam, kaya noong 2022 ay inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksiyan siya sa patayan. Kaya yan pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang, kaming tatlo ang susi talaga nito para malatas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Itinanggi rin ni Dondon na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia. Inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Wala pang payag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa raw ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Ayon sa PNP, nahuli ang dalawa ng PNP CIDG noong si Police Brigadier General Romeo Macapas pa ang namumuno.
Nilinaw ng PNP na hindi sinibak bilang CIDG Director si Macapas kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na pinapadiin ng ilang pulis CIDG si Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapas umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. It would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. It was the personal request of General Macapas na may lipat po siya sa region. Ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano dumating sa undisclosed location kung saan nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabungero. Kasama si Don Don para kumpletuhin ang kanilang mga affidavit. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututok at ang direksyon ay papunta sa hustisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity ho doon sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po sa dalawang witnesses. Ito ay magko-corroborate sa mga magiging statements ni Don Don Patidongan. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news naman sa mga suki ng liquefied petroleum gas o LPG, may rollback po ang presyo niyan simula po ngayong araw. Para sa Petron, may tapyas yan na 2 pesos and 50 centavos kada kilo. 2 pesos and 45 centavos naman ang tapyas sa kada kilo ng Solane LPG. Yan na ang ika-6 na sunod na buwan ng rollback sa presyo ng LPG ngayong taon. Hinihimok ng Land Transportation Office sa mga motorista na sa online na magpa-renew ng kanilang driver's license. Ayon sa LTO, makatutulong ito na mabawasan ang hassle at oras sa pagpila ng mga motorista. Makakaiwas din ito sa mga fixer. Pwede magpa-renew online gamit ang eGov.ph app. Operational na raw ito sa buong Pilipinas. Inilunsad na rin ang online license renewal para sa mga OFW sa Taiwan, pati na sa Osaka, Japan. 2 bangkay ang natagpuan sa magkahiwalay na araw sa Marikina River. Hinala ng pulisya, galing sila sa ibang lugar at inanod lamang doon. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nakadapa at palutang-lutang ang isang bangkay nang matagpuan sa Marikina River kahapon. Ayon sa mga otoridad, isang grupo ng mga mangingisda ang unang nakapansin sa bangkay ng isang lalaki. Doon sa may mga na yun. Yung kantong-kanto na may mga puno, dahon ng munyog. Lumutang lang siya, nakakagano. No? Pinagtulungang iahon ng mga tauhan ng Marikina Rescue 161 at River Parks Development Office ang bangkay. Wala raw nakitang sugat sa katawan ng lalaki ang mga otoridad. Isa siyang lalaki. Then wala siyang pantaas, naka-short pants ng black. Then short hair, medium build, 30 to 35 years old and approximately 5'4" ang height. Walang nakitang injuries sa external sa katawan. So, probability na nalunod siya. Nitong Miyerkules ng hapon nang may natagpuan ding bangkay sa Marikina River. May pagdurugo sa kanyang mukha. Naka-shorts at wala ring suot pang itaas ang bangkay na may tattoo sa kanyang likuran. Ayon sa pulisya, walang report sa kanila na may mga nawawalang residente. Baka galing sila sa ibang lugar at naanod. Nanawagan kami na kung sino man ay ang may kamag-anak na gano'n ang description, maaaring tingnan nila. Kumuha na raw ng DNA sample ang pulisya sa mga natagpuang bangkay para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Special ang Amazing Earth at Family Feud episodes ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes ngayong unang araw ng August. Birthday episode kasi ni Ding Dong ang mapapanood mamaya sa Family Feud. Isa sa special guests at manlalaro sa episode, si Senator Bam Aquino. 5:40 p.m. yan sa GMA. Mapapanood din mamaya ang una sa 3-part special ng Amazing Earth Philippines para sa kanilang 7th anniversary. Aalamin dyan ang mga nangyari sa huling araw ng mga dinosaur. 9:35 p.m. naman yan. Bukas, August 2, turning 45 na si Ding Dong.
kasabayan ng GMA Gala 2025 na bahagi ng 75th anniversary celebration ng GMA Network. Magdiriwang naman ng 41st birthday sa August 12 ang asawa niyang si Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera. Advance happy birthday, Dong and Yan! Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May 2 nasawi sa Talisay, Cebu nitong Hulyo dahil sa rabies infection. Sara, ano nangyari sa 2 biktima? Rafi, parehong hindi raw nagsabi sa kanilang pamilya ang 2 biktima na nakagat o nakalmot sila ng hayop. Isa sa mga pasyente ay ang 10 anyos na batang babae mula sa Barangay Lawaan 3. Ayon sa City Veterinary Office, hindi alam ng mga magulang ng bata kung nakalmot o nakagat ba ang kanilang anak. May bagong alagang pusa raw kasi sila. Hanggang sa lumabas na lang ang mga sintomas at nasawi siya nitong unang linggo ng Hulyo. Halos ganyan din ang nangyari sa isa pang nasawi na edad 33. Hindi rin daw nagsabi ang biktima na 3 buwan na pala mula nang makagat. Hindi rin daw siya nagpabakuna. Ayon sa World Health Organization, dapat hugasan agad ang sugat mula sa kagat o kalmot ng hayop gamit ang sabon at tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Linisin din ito gamit ang alkohol o ethanol na may 70% solusyon. Dalhin agad ang nakagat o nakalmot sa pag-abutan. Patay ang isang lalaki nang saksakin siya sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV noong Sabado sa Barangay San Felix, biglang sinabuyan ng sabaw ng isang lalaki ang isa pang lalaki habang kumakain. Tumayo ang unang lalaki, naglabas ng patalim at sinaksak ang biktima. Agad na sumakay ng motorsiklo ang sospek at tumakas. Natukoy na ng pulisya ang sospek na residente ng Barangay Lapuz Norte. Sangkot din daw siya sa isa pang pananaksak sa lungsod. Ayon sa punong barangay, miyembro ng isang frat ang sospek. Sinubukan naming puntahan ang kanyang bahay pero ayon sa tao roon, hindi na raw siya umuwi roon mula noong Sabado. Sumuko naman sa pulisya ang babaeng kasama niya sa kainan. Nagbigay siya ng pahayag sa mga pulis pero tumangging humarap sa media. Patuloy pang hinahanap ang sospek at isa pa nilang kasama. Beep, beep, beep sa mga motorista, taas presyo ulit ang aasahan nyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 1 peso and 50 centavos ang makikitang dagdag sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, may 1 peso na posibleng dagdag sa kada litro, habang ang kerosene 80 centavos kada litro. Kabilang sa nakakaapekto riyan ang sanksyon ng Amerika sa supply ng langis sa Russia at Iran. Naniniwala po si Senadora Risa Ontiveros na dapat hintayin ng Senado bago magdesisyon ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara at magiging desisyon dyan ng Supreme Court kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, nagpapaikot daw sila sa mga kapwa-senador ng draft resolution na layong linawin ang susunod na hakbang ng Senado kaugnay nito. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagpapaikot ngayon ang draft resolution sa Senado na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, 4 na senador na silang nakapirma noong Lunes. Kabilang sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depinisyong legal. Anumang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. Magbe-benefit po kami dyan kahit sa
parating na debate sa August 6. Nirerespeto raw ng Senadora ang Korte Suprema, pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Chis Escudero ang resolusyon, pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyonan ng buong Senado. May maghain man o wala, napagkasunduan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Nauna nang sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Pero tingin ni Hontiveros, nakakonvene pa rin ang Senate Impeachment Court ngayon. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock. Binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin. Mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara, pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito. Common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon. Napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinyon at kung talagang pipilitin, boto, and hopefully by that time, may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Wala pa raw usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha na nga, nasunugan pa. Yan ang sinapit ng ilang residente sa Barangay Marulas sa Valenzuela matapos magkasunog doon kagabi. 2 minor de edad ang sugatan. Balitang hatid ni Bea Pinla. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Marulas, Valenzuela City pasado alas 11 kagabi. Pagkapal ng usok, di lumabas na kami sa may pinto. Pumasok pa ako sa bahay namin, kinuha ko yung mga timba. Pinilit pa rin namin siyang buhusan ng buhusan. Wala na. Yung pag namin, may salba lang yung mga bata, okay na yun. 8 bahay ang natupok sa sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Nasa 8 pamilya o 40 tao ang apektado. Kababangon pa lang daw ng mga residente roon mula sa perwisyo ng baha nitong nakaraang linggo. Ngayon, sunog naman ang naminsala sa kanila. Tatanggapin na lang po yan. Makakabawi naman po. Hindi ko nga po lubos maisip na sa amin din po mangyayari yung gano'n. Nagtulong-tulong na ang mga residente na kumuha ng tubig sa creek para makatulong sa pag-apula sa apoy. Ayon sa BFP, sugatan ang isang binatilyong 13 taong gulang at ang kanyang babaeng kapatid na edad 10. Sa bahay umano nila nagsimula ang sunog. Based po sa ating report ng mga kapitbahay, na pag-iwanan po itong mga bata sa bahay ng walang bantay. Most likely po is napaglaruan nila po yung mga kandila, kaya po nagkasunog. Tumalong sila sa bintana, pinatakbo ko, tapos yung pamilya ko, sabi ko likas na. Kaya yung bata yung pinakapanganay, puro sugat yung likod dahil sinepti niya rin yung 2 kapatid niya. Nagpapagaling na ang 2 bata sa ospital. Pasado alas 12 ng hating gabi nang tuluyang maapula ang apoy. Humigit kumulang 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ayon sa BFP. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makatatanggap ng dagdag pensyon ang Social Security System pensioners simula sa susunod na buwan. Ayon sa SSS, para sa pensioners as of August 31, 2025, 10% ang itataas para sa retirement and disability pensioners sa ilalim ng Pension Reform Program 2025. 5% naman ang dagdag para sa death o survivor pensioners. May ikalawa at ikatlong bugso pa ng dagdag pensyon na ipatutupad sa September 2026 at 2027. Ayon sa SSS, halos 4 na milyong pensioner ang makikinabang sa programa. Paglilinaw ng ahensya, hindi ito magdudulot ng pagtaas sa kontribusyon ng mga miyembro. The National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ayaw raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tulong ng kanyang dating presidential spokesperson na si Harry Roque kaugnay sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. Sabi ng abogado ni Duterte sa ICC na si Attorney Nicholas Kaufman,
baka makompromiso pa ang kaso ng dating Pangulo dahil kay Roque na isaan niyang pugante dito sa Pilipinas. Pinuna ni Kaufman ang paghingi ng tulong ni Roque sa isang Dutch lawyer para kasuhan ng Dutch government kaugnay raw sa pagtulong nito sa pagpapakulong sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Baga napigilan na daw ito ni Kaufman, tila tiniyak daw ni Roque na naisapubliko ang kanyang mga hakbang. Sana raw hindi na kompromiso ang kooperasyon sa Dutch government dahil mahalaga ito sa hinihiling na interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. Sa isang Facebook post, sinabi ni Roque na hindi totoong nakialam siya sa kaso o nagbigay ng pahayag na posibleng makaapekto sa strategy ng Duterte Defense Team sa ICC. Panawagan niya kay Kaufman, tigilan ang paninisi at tutukan na lang ang mga hakbang para mapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Sa ibang balita, naaktuhang itinatapon ang nasa 200 kilo ng basura mula po sa ibang lungsod sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Batay sa investigasyon, galing sa isang pribadong bodega sa Valenzuela, ang mga basang karton na itatapon sa lugar. Arestado ang driver at pahinante ng sasakyan. Paliwanag nila, hindi nakokolekta sa lungsod ang mga basura. May pumayag din daw na magtapon sila doon ng basura. Pero nang magkahulihan na ay itinanggi na raw ito. Nitong linggo lamang din ay isang sasakyan na may basurang galing din umano sa Valenzuela ang nahuli ng mga pulis sa Maynila. May isang trailer truck din na galing Port of Manila ang nahuling nagtatapon naman ng basura sa lugar kahapon. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang mga inaresto. Itinanggi naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian na hindi nakokolekta ang basura sa kanilang lungsod. Regular at mahigpit din daw ang kanilang waste collection. Itinanggi ng abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion ang lahat ng paratang ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nag-uugnay sa kanyang kliyente sa pagkawala ng mga sabongero. Ang mainit na balita hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Sa aking panayam, itinanggi ng abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion ang mga aligasyon ni Dondon Patidongan na batayan ng mga reklamong inihain laban sa kliyente ng National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay sa kaso ng mga missing sabongero. Ang aking kliyente raw, si Mr. Encarnacion, ay nagmamay-ari ng palaisdaan at doon daw pinapatay allegedly at tinatapon ng mga missing sabongero. Wala naman legal basis sapagkat wala siyang ebidensya o wala siyang mga patunay na ang aking kliyente ay nagmamay-ari nga ng palaisdaan sa Taal or sa Talisay at sabihin na natin yung sa Laurel. Nagpakita siya ng mga dokumento na ayon sa kanya ay nagpapatunay na walang property sa lugar ang kanyang kliyente. Apektado umano ng aligasyon hindi lang ang kanyang kliyente kundi ang pamilya nito. Walaan niyang kinalaman sa Encarnacion sa pagkawala ng mga sabongero. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Dondon Patidongan, wala pong interaction si Mr. Joey Encarnacion, si Master Sergeant. Yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay na siya po ay nasa schooling. Nadawit lang po dahil siguro ang pagkaka-explika sa akin ng aking kliyente siguro dahil nagkasama sila one time sa kanilang isang unit, by association, kung sino yung nasa unit na yon, dinawit na ng lahat. Patuloy pang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang payag ng iba pang pulis na sinampahan ng reklamo. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ni-reveal ng singer-actor na si Justin Timberlake na mayroon siyang Lyme disease. Sa Instagram post, sinabi ni Justin na nagdesisyon siyang isiwalat ang sakit para hindi raw yon ma-misinterpret. Nalaman niya ang diagnosis sa gitna ng katatapos lang niyang world tour. Doon daw niya na-realize kung bakit siya mabilis mapagod at may massive amount of nerve pain. Sa huli, itinuloy niya ang world tour dahil mas nangibabaw daw ang saya niya sa pag-perform kaysa ang stress na kanyang nararamdaman.
Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, isang bacterial infection ang Lyme disease. Pwede yang makuha ng tao sa pamamagitan ng pagkagat sa kanya ng isang black-legged tick o garapata. Karaniwang sintomas niya ng lagnat, sakit ng ulo, fatigue o labis na pagkapagod at hindi pangkaraniwang skin rash. Special back-to-back celebrations ang natanggap sa mismong 28th birthday ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Back-to-back as in back-to-back block screenings ng pinagbibidahan niyang Kapuso horror film na P77. Isa sa mga nagregalo niyan kay Barbie, si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, kasama si Sparkle First Vice President Joy Marcelo at iba pang Sparkle artists. Supportive bestie as always naman ang kumare at Beauty Empire co-star niyang si Kailin Alcantara na nagpa-block screening din. Grateful naman si Barbie kina Miss Annette at Kailin at sa natatanggap na positive reviews ng pelikula. Lahat ng hiniling ko natupad. So siguro kalabisan na kung hihiling pa ako ngayong taon. Punong-puno lang po talaga ako ng pasasalamat. This is a very special day for her and this is a very special film for her also. So malaki talagang suporta ang dapat kong ipakita at ibigay kay Barbie. And deserve niya naman yun. I wish her happiness, ma-fulfill lahat ng dreams niya, gumaling pa siya sa craft niya. Sana mag-continue yung blessings sa kanya. Ito na ang mabibilis na balita. 3 ang arestado sa pagbebenta ng illegal na droga sa Barangay Concepcion sa Marikina. Nasabat sa kanila ang 11 pakete ng umano'y shabu na may timbang na humigit kumulang 150 grams at nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Itinanggi ng mga lalaking suspect ang krimen. Sabi naman ng isang babaeng suspect na damay lang siya. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado ang isang construction worker na inaakusahan ng pangahalay sa isang minor de edad sa Quezon City. Batay sa investigasyon, nangyari ang krimen Enero noong nakarang taon. Ang 13 taong gulang na biktimang babae, kakilala raw ng akusado. Nagreklamo ang mga magulang ng bata nang malamang buntis ang biktima. Itinanggi ng suspect ang paratang. Sabi niya, gusto lang niyang perahan ng nanay ng biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang wala ng buhay ang isang taxi driver sa Baguio City. Ayon sa mga pulis, nagsasagawa noon ng routine check ang isang security officer nang mapansin ng driver na natutulog sa loob ng taxi. Kinatok niya raw ang sasakyan pero hindi nagigising ang driver. Doon na siya tumawag ng emergency medical service. Ayon sa mga otoridad, taga Pico sa La Trinidad Benguet ang driver. Kwento ng kanyang asawa, may history ng mild stroke at umiinom ng gamot para sa hypertension ang driver. Namemerwisyo ngayon sa southern Ukraine ang mga locust o balang. Laksa-laksang locust ang namataan sa ilang palayan na sumira na sa maraming tanim doon. Pinalalaraw yan ng kabiguang magsagawa ng traditional pest control dahil sa gyera sa pagitan ng kanilang bansa at ng Russia. May ambag din dyan ang record high na temperatura at ang kawalan ng mga ibon na pupwedeng kumain sa mga locust. Naramdaman na rin ang pamiminsala ng mga locust sa 5 ektaryang maisan sa Pamplona at Shaton sa Negros Oriental. Nitong isang taon, ayon sa Department of Agriculture, agad nagpatupad ng mga hakbang gaya ng paglalagay ng insecticide para makontrol ito. Weather update po tayo ngayong unang araw ng Agosto. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy pa rin yung epekto ng habagat o southwest monsoon sa Luzon at Visayas. Kaya nakikita natin na for today, maulap, nakapapawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang inaasahan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet at Zambales. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa, mas magandang panahon kung saan may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. And then, by the weekend, inaasahan nga natin mas kokoonte yung
areas affected by southwest monsoon, mababawasan din yung mga paulan. And then by tomorrow, possible na yung naapektuhang lugar na lang ng southwest monsoon ay bandang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, at Benguet. Hindi na po kasali yung ibang areas sa Central Luzon, and then by Sunday, possible bandang mostly western section na lang ng northern Luzon yung affected. And then the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga thunderstorms. Okay. Ilang bagyo pa hubang inaasahan nating papasok sa Philippine Area of Responsibility para sa buwan ng Agosto? Apo, ngayong August ay posibleng 2 o 3 bagyo ang pumasok or mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, pero yung LPA po ba, baka meron tayong namomonitor sa mga sandaling ito? Apo, actually, Ma'am Connie, meron nga po tayong namomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours at since malapit ito sa boundary ng ating PAR, hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman ay wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Okay. Pero yung sinasabi ho, syempre na habagat, alam nyo na, kahit na hindi ho bagyo, maulan at malakas din ho ang hangin. Hanggang kailan ho ba natin ito mararanasan? Opo, usually nararanasan natin ang habagat or nagto-terminate ng habagat around October, pero there are also times na nagto-terminate din around September. Kahit ganun pa man, kahit September, October ang termination ng habagat, possible pa rin naman magkaroon ng monsoon break during the rainy season. Okay. Normal lang ho ba yun, ma'am, na parang may mga bugso na malalakas, ano? Parang malaipo-ipo nga sa ibang mga lugar pa, no? Yung mga nararanasan. Is it also part nito pong habagat? Opo, so usually yung mga possible, yung mga malalakas na hangin, mas ramdam yan sa western section ng bansa dahil sa habagat. Pero kapag meron ding napo-form na mga thunderstorms, may mga malalakas na hangin din itong kaakibat. So possible siguro possible na may nabubuong thunderstorm sa area po nila. Sa mga inyo pong pag-aaral ba, may epekto na ngayon dun sa mga nakikita ho natin pag-uulan sa ating bansa, ano? Lalo na ho, tumatagal, mas dumadami yung rainfall. Ito pong sinasabing climate change naman. Opo, actually kung about sa climate change, ang nakikita nating epekto sa atin is possible na mas kumonte yung dami ng bagyo na pumapasok sa ating PAR or nabubuo sa PAR, pero nagkakaroon ng mga tsansa na ito ay posibleng bahagyang mas malakas. Okay, at syempre marami na rin excited next month naman, hindi ba parang per month? So asahan pa rin ho ba natin na magiging maulan pa rin ito pong mga susunod na papunta naman ho sa ating last quarter ng taon? Papunta nga po sa September, inaasahan nga natin isa sa dami ng bagyo is 2 to 4, and then dahil rainy season pa rin ng September, possible pa nga rin na maging maulan, at yung possible pa rin naman na there are times na hindi naman tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, possible pa rin yung monsoon break. Kaya tayo ay patuloy pa rin na maki-update at mga ilalabas ng mga advisory ng Pag-asa. Okay, marami pong salamat, ma'am, sa inyo pong gabay muli sa amin po ngayong weekend naman na darating. Thank you. You're welcome po. Salamat din. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Kuha po yan sa Governor Cummins Avenue sa Zamboanga City. Huwag po yung gagayahin dahil delikado Habang nakatayo kasi sa motorsiklo, abay sumasayaw ang mga lalaking yan ng nakahubad. Tanging suot nila ang t-shirt na ipinantakip sa kanilang mukha. Wala silang mga helmet, pati ang mga rider. Maituturing po yung reckless driving na may iba't ibang uri ng parusa. Base sa video, may ilang motoristang nakasabay at nakakasalubong sa kalsada ang mga nasa motor. Ayon sa Office of the Mayor, hawak na nila ang video at pinaghahanap na ang mga nasa video na puro raw kabataan. Pinagbabacktrack na rin ng mga CCTV ang command center para rito. Nakuha na rin ng pulisya ang pangalan ng nakarehistrong may-ari ng isa sa mga motorsiklo. Oo nga, inyo po nakikita ay EDSA Santolan at flyover. Naku, mga traffic na yung mga patungo sa Makati area. At sa White Plains, no? Dahil nakikita naman natin, usual naman ito sa mga ganitong oras, no? Hindi lang natin alam kung sa dami ito ng volume ng sasakyan o hopefully wala naman hong aksidente. Makita naman natin usad naman ito na pagunga lang. Correct.
Ito naman yung nakikita sa may EDSA White Plains. Medyo mabagal din na magkabilang lane yan ha. Usually kasi mga pamakati lang, hindi ba mga ganitong oras. Yes. Pero pati yung patungo po sa direksyon ng Quezon City. Caloocan. Caloocan, medyo mabagal na rin yung daloy na trapiko. Pero may mga nakakapansin ha, mula nung matapos yung bagyo, sobrang traffic daw. Ang sinasabing mga dahilan ng mas matraffic pa, no, may ita-traffic pa pala. Yung mga lately after the typhoon, dahil ho sa mga nagkalubak-lubak naman, mga daan. At basura rin, na nagkalat. Ito, live din ho tayong kuha ngayon sa EDSA Ortigas pa rin ito, partner. Ito naman dun sa may area naman ito, kung aking natatandaan, ito yung may mga stoplight, kaya medyo nagkaka-build up talaga dyan sa area na yan. At ito'y malapit sa mall. Minsan na nagkaka-traffic kapag may mga lumalabas dito sa mall. Pero again, usually hapon nagkakaroon ng ganito kabigat na trapiko. Pero ngayon nga, magtatanghali pa lang. Bigat na po ang traffic sa magkabilang linya ng EDSA. Yes, bukod pa syempre dahil sa ngayon ay Friday. Alam nyo na maraming gustong gumimik, papunta ng Makati siguro at iba pang lugar dyan sa may Ortigas. Sa ngayon, at wala sweldo pa. Friday, payday. Sa ngayon, walang abiso kung may repairs na ginagawa along EDSA. Kaya nagkaka-traffic dahil usually magkakaroon ng repairs yan after ng mga bagyo. At banggit mo kanina, nagkandalubak-lubak yung ating mga kalsada. Usually nagkakaroon ng repair. Pero sa ngayon ay walang advisory sa atin. Ito naman abisuhan na rin ho namin kayo dyan sa may EDSA NIA area. Nako, volume pa rin po ng sasakyan. Bagamat umuusad naman ang nakikita ho natin sa ating mga monitor ngayon. Ingat-ingat tayo sa daan. Ayan, ako, may mga biglang nagsuswerve na naman na mga pasaway. Nakita ho natin kaya dapat ang mata ho natin hanggang likuran. Kung talagang may mahalaga po kayong lakad, abay agahan ang pag-alis ng bahay. O kung wala namang mahalagang lakad, abay tumambay na lang. Stay at home na lang. Dahil sa tindi ng traffic po sa ating mga kalsada. Sana ho nakatulong yan dun sa mga lalabas ngayong araw na ito. Patuloy pong mag-antabay sa mga ganitong update. And of course, pwede rin puntahan ang website ng MMDA. Eto naman, puntahan natin ang hindi nagpahuli sa tren na isang fur baby sa Dinalupihan, Bataan. Ang kanya kasing entry, pinusuan online. Aba, pasilip nga. Dami ang... Okay. Ayan narinig niyo yung grrrr. Yan ang nakakagigil na pagkasa ng fur baby na si Pedro sa isang trend sa TikTok. Saktong-sakto kasi siya sa queue at tila alam ang susunod na lines, Kwento ng fur parent na si Mikey, mahilig daw kasi talagang mag-grrr si Pedro tuwing naglalaro sila. Kaya naisipan niyang videohan ng alaga. Hirit tuloy ng netizens, abay binayaran siguro ng chicken itong si Pedro para kumasa sa challenge. Ang video na yan may mahigit 750,000 views na online. Grrr, Pedro, ikaw ay... Trending! Grrr. Pero ang lahi niya, I think Shih Tzu, Ang mga Shih Tzu, dahil meron din ako niyan, mahilig talaga silang mag-growl. For some reason, pagka naiirita sila, meron talaga silang habit na ganyan. Pero yung growl na yan, ang original talaga, yan sila Pedro, hindi yung trending. Ay, oo, sila talaga. Kanilang manggagaling. Tayo na nakiuso sa kanila, ika nga. Oo, at pero malambing din ang mga Shih Tzu. Pagkatapos nga lang yan, pag hindi mo sila tinantanan, hahabulin ka na. Ayan ang cute ni Pedro. Samantala, eto naman po. Patuloy po ang pamamahagi ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga sinalanta ng habagat at mga bagyo. Kabilang po sa mga pinuntahan ng Operation Bayanihan ang mga naapektuhang residente sa Bolinao, Pangasinan. 1,000 pamilya mula sa 6 na barangay ang nabigyan na po ng relief goods at tubig. May Kapuso Soup Kitchen din kung saan namigay rin ng lugaw at itlog. Sa mga nais magbigay ng kanilang tulong, tuloy-tuloy pa rin ho yan na maaari ho kayo magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Ito naman, pwede rin nyo hong ipadala sa Cebuana Luwelier at maging sa online na GCash payment. Meron din ho silang Shopee. Meron ding Lazada. Globe Rewards, pwede rin po kayo dyan at Metrobank o Metrobank credit card. Ang daming paraang tumulong.
Nagpiyansa ang showbiz columnist na si Christopher Min para sa kasong cyber libel na isinampa ni Bea Alonzo. Sa programa ni Fermin na Christopher Minute, sinabi niyang nakapagpiyansa na sila ni Wendell Alvarez. Si Romel Villamor naman inaasikaso pa raw ang kanyang piyansa sa Quezon City Regional Trial Court Branch 93. Nabigla raw si Fermin dahil July 21 pa inilabas ang warrant pero July 30 lang daw nila ito natanggap. Posibleng na-delay raw ang mga dokumento dahil sa korte dahil sa masamang panahon. Kung walang delay, voluntaryo raw sanang susuko si Fermin. Tiniyak ni Fermin na walang dapat ipag-alala ang kanyang mga taga-subaybay. Ang kasong isinampa ni Bea Alonzo ay kaugnay sa umano'y mali, malisyoso at mapanirang komento ni Fermin laban sa aktres. Sinisika pa rin makuha ang pahayag ni Villamor at Alvarez. The most spectacular event of the year is finally happening tomorrow. Yes, mga mare at pare, bukas na ang much-awaited GMA Gala 2025 na pinaghahandaan ng mga dadalong Kapuso stars and personalities. Si PBB Kapuso second big placer Will Ashley, excited na makabonding sa gala ang mga kapwa housemate sa bahay ni Kuya. Anya, asahan daw ang isang simple but elegant na kasuotan mula sa kanya. Si PBB Kapuso third big placer Charlie Fleming tila may pasilip sa kanyang look sa gala with the hashtag GMA Gala 2025. Looking ethereal naman sa kanyang white long dress si Kailin Alcantara sa kanyang post sa Instagram with the same hashtag. Reveal naman ang Kapuso couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado, sabay ang naging preparations para sa event. Mga Kapuso, isang tulog na lang at GMA Gala na. Bukod sa pagtitipon ng mga malalaking bituin sa entertainment industry, layon din ng GMA Gala na makalikop ng pondo para sa GMA Kapuso Foundation. See you tomorrow. See you tomorrow. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.